Kamusta kayo mga kababayan? Lalong-lalo na sa mga kabataan at mga kapwa Pinoy sa buong mundo. Ako si #WalkWithLan, ang inyong #WalkWithLan, ang go-to nyo for Pinoy political commentary mula Manila hanggang Middle East para sa kabataan at mga OFWs. Today, let's dive into this explosive issue. Alam nyo, yung bahay dyan ni Sara Diskaya, compound ni Diskaya dyan sa Pasig City, pinagbabato ng tao. Grabe, nagkagulo na. Saldico lumipad sa US. Grabe, parang scene sa action movie. Pero totoo ito. Imagine niyo protesters sa Pasig throwing mud at stones sa gate ng St. Gerard Construction Compound, writing magnanakaw sa walls. Chaos everywhere. At si Congressman Saldico, the big boss ng House Appropriations, bigla na lang lumipad sa US for medical treatment habang nag-iinit ang probe sa corruption. Ay talaga, isang OFW sa Dubai texted me, "Kuya, bakit ba kami nagpapakahirap magpadala ng remittances tapos yung pera natin sa flood projects ninanakaw?" Spot on. This scandal involves billions in flood control contracts na allegedly rigged, linking to Sara Diskaya at asawa niyang Curly, owners ng companies na nanalo ng over 30 billion projects, 30 billion pesos projects. Pero wait, may denial sila. So we will break it down fairly, mga kaibigan. Before we go deep, hit that subscribe button, like at comment below. Ano ang tingin mo sa issue na ito? Share sa mga kaibigan mo dyan sa Canada o Australia. At if you're feeling generous, send super thanks para makatulong sa content na ganito. Especially para sa inyo sa United States, Philippines o Saudi Arabia. And let's get work together. #WalkWithLan. Okay, diretsahan na tayo. Ang Diskaya family, led by Sara at Curly Diskaya, ay may hawak na multiple construction firms like St. Gerard Construction at SunWest. Sila yung name drop ni President BBM sa kanyang speech about top flood contractors na may questionable deals. Billions ang nakuha nila, over 30 billion pesos sa flood projects na supposed to protect us from baha. Pero maraming unfinished o substandard. Si Saldico naman, ako Bicol Party List representative at chair ng Appropriations Committee, allegedly the one who inserted funds for this. Okay, parang Squid Game sa Congress. Sino ang survivor sa budget insertions? Imagine niyo si Saldi bilang VIP player inserting 13 billion pesos sa VICAM conference. Pero for balance, sinabi ng SunWest na regular lang ang loans nila. Walang irregularity. Isipin nyo, isang batang Gen Z sa Quezon City, lumalaki sa baha, tapos yung pera para sa flood control, nawawala sa luxury cars, mga kaibigan. Grabe, no? Lit ang scene sa Pasig. Protesters from various groups stormed the Diskaya compound sa Bambang, throwing mud, stones, at even writing magnanakaw sa walls. Bakit? Dahil sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism ng Diskaya family controls 9 construction firms na accused of corruption. Nagkagulo na. Police intervened pero ang protesters galit na galit sa unfinished projects like the Philippine Film Heritage Building na handled by Diskaya firms. Totoo ba yun? Parang Pinoy version ng Squid Game pero instead of games, it's flood game where contractors win billions pero tayo ang nalulunod. Si Sara Diskaya broke silence, saying her viral interview was spliced at walang proof ng wrongdoing. Ano ba yan? Edited like a TikTok reel Relatable sa youth. Mga best, di ba parang yung group project nyo sa school, isa lang ang gumagawa, pero lahat nakikinabang, mga kaibigan. Diretso na tayo Si Saldico, isa pang confirmed na sa US for medical treatment. Sabi ng House spokesperson, pero timing, habang nag-iinit ang probe si spurious budget insertions, he got travel clearance for health reasons. Pero critics says it's a great escape while the nation drowns in corruption. Parang K-drama, crash landing on you. Pero crash landing on US para iwas probe.
How says it's legit medical, no evasion, no? Isang OFW sa Toronto, Canada, mga kaibigan, nagtatrabaho hard para magbayad ng tax, tapos yung politicians lumilipad abroad. Ano ito? Free vacation? Shout out sa mga kababayan natin dyan sa United Kingdom at Italy. This affects your remittances, mga kaibigan. Okay. Deep dive tayo. Sa 2025 budget, billions allocated for flood control. Pero top contractors like Discaya firms got the lion's shares. No? 30 billion pesos. Punyeta. Bakit ganyan? Pero marami unfinished o overpriced. How? Through insertion sa BICAM committee, allegedly ni Saldico at iba pa. Ito ang pork barrel 2.0 pera para sa infra, pero ends up sa packets. Flood control more like flood of cash to contractors. Discaya side says projects are legit. Delays due to weather or bureaucracy. Talagang grabe. O mga Gen Z sa Cebu City, imagine niyo yung tuition fee nyo galing sa taxes, pero nawawala sa ganito. Para sa mga OFWs dyan sa Japan at Hong Kong, bakit ba kayo nagpapakahirap, mga kaibigan, sa abroad kung kurap ang system? Okay? 28 luxury cars seized from Discaya compound. Ay, grabe ang gaganda. Rolls-Royce, Bentley, etc. 8 walang entering records. The possible is smuggled. Parang Fast and Furious, Okay, isang millennial sa Davao City nagdadrive ng second-hand car, tapos sila may fleet of luxuries. BOC says if proven legit, ibabalik, pero for future possible. Ano ba yan? Parking lot ng Forbes list? Shout out, no? Shout out sa Singapore at New Zealand. Your hard-earning money funds this, mga kaibigan. Okay. Ay, nako. Discaya firm's license revoked, no? Protest sa DPWH, calls for Cam ni Soto, Vico Soto, no? Senate at House probes ongoing. Pero bakit late an action, no? Parang teleserye, twist every episode. Para says committed to transparency, para sa youth sa Angeles City, this is why we need vigilant citizens. Mga memes, Saldico be like medical leave, more like evade leave, o Discaya compound from construction site to protest site, parang money heist. Pero sa Pilipinas, Beliacao to corruption. Bakit ba laging health excuse? Shout out sa South Korea at Belgium. Share your own memes sa comment section, mga kaibigan. Wasted billions mean loss for education, jobs, health, affecting Gen Z struggles. Para sa OFW sa Qatar, Australia o France, your remittances fund the government, pero corrupt, no? Similar sa scandal sa Brazil o India, no? Vote wisely sa 2028 elections, no? Sara Duterte for president. Yan. Budget process, no? From proposal to insertions. Why pork barrel persists, no? Need reforms like transparent bidding, mga kaibigan. Okay, to sum it up, ang Discaya Saldico scandal shows deep corruption sa flood projects, protests, flight to US, luxury cars, pero with denials for balance. We need accountability. Mga kabataan at OFW sa United Arab Emirates, Canada, Germany, Switzerland, Netherlands, Spain, Taiwan, Austria, Iceland, Ireland, Sweden, Kuwait, Norway, Poland, Israel, Guam, Malaysia, Greece, Bahrain, Cyprus, Finland, Oman, Denmark, Malta, Thailand, Romania, Croatia, Vietnam, Czech Republic, Hungary, Luxembourg, Indonesia, Cambodia, Mexico, South Africa, Aruba, Cayman Islands, Lebanon, Jordan, Nigeria, India, Pakistan, Papua New Guinea, Turkey, Bulgaria, Serbia, Bermuda, Egypt, Morocco, Northern Mariana Islands, Chile, Colombia, Algeria, Guatemala, Jamaica, Kenya, Sri Lanka, Panama, Portugal, Ukraine, British Virgin Islands, Argentina, Bangladesh, Ecuador, Ghana, Greenland, Honduras, Iraq, Laos, Libya, Peru, Paraguay, Russia, Turks, Cyprus Islands, Uganda, Macau. Mga kaibigan,
This affects us all. Subscribe na, no? Like, comment your thoughts, share sa group chats nyo sa Riyadh, Saudi Arabia, o Sydney, Australia, at send super thanks para sa support, especially if you are in Los Angeles, California, US, or Toronto, Ontario, Canada. Salamat sa panonood. Stay woke. #WalkWithLan. Para sa susunod na video, abangan ang 2025 elections impact. Peace out at mabuhay ang Pilipinas.